Okay mga lods, ito nagbabalik na ako mga lods at meron naman tayo dito gagawin. Yamato VS 300 amperes. So binumbahan ko na ng hangin to, kaya ay binuksan ko na. Binumbahan ko ng hangin kasi hindi nyo, pagdating ito dito mga lods, hindi nyo ito makita dahil sa likabok. Mayari kasi nito ay gumagawa ng mga metal works, tapos ang pwesto niya ay nasa tabing highway. So kaya ay wala kayong makita ditong pyesa, puro alikabok. Ito may mga natira pa. Okay na yan, at least natanggal na yung mga dading alikabok. Okay, so may mga alikabok pa dito. Okay na yan. So ang primary complaint na mayari ng mga lods ay hindi makatunaw, kaya ay dinala niya dito kasi hindi makatunaw. So check muna natin. So saksak ko. Tapos turn on natin. Wala na tong switch, kinokondem na ito. So dito na lang sa outlet ko mag-on. Check natin to. Okay, pumapalo. Check muna tayo ng voltahe mga lods, kung may DC. 53. So meron siyang output mga lods. Kung may output mga lods, normal. So mag-spark ito. So try natin. Spark lang natin ng konti kasi dito tayo sa loob. Ayan o. Gulat ako Ayaw, di ma. So naka zero, kaya ganyan. Okay. So normal siya mga lods. So okay siya mga lods, pero bakit ang sabi ng mayari ay hindi makatunaw? So kapag hindi nakatunaw, walang output yan. So nakuha ko ng problema nito mga lods. Dinala ito dito kasi hindi makatunaw. Pero ngayon tinisting natin, normal siya. Kasi sa experience ko mga lods, ang problema na kapag ganito ay loose contact ito. May nag-loose contact dyan. Kasi ay may problema doon. Pag pinakuha natin to kasi okay, baka pag ginamit doon, titirik na naman to, hindi na makatunaw. So turn off muna natin. Bunot. Okay, so kapag ganitong problema mga lods, base sa experience ko, ang tanging titingnan natin dito, ito yung linya na pupunta dito sa board ng high frequency transformer. Ito. So ito yung high frequency transformer, ito yung primary, itong malaki ang secondary. So dalawa ito. Dalawa. Tapos primary. Okay? So itong linya na to. Ito sakit na to. Kadalasan dito yan. Susungkitin natin to. Tanggalin. Kita nyo? So ganyan nag-umpisa siyang masunog. So magkadugtong lang itong tatlo mga lods, pati ito. Magkadugtong lang to sila. So sunog. Okay, so dito lang yan mga lods. Nag-loose contact. Ito tatlo. Tig-tatlo ito. So pwede natin to rekta na lang dito. Pwede sa ilalim, pwede rin dito. Okay, so gawin ko lang to mga lods. Okay mga lods, ito. Ganyan ginawa ko para pag magka-problema dito. Ito kasi ay naka-connect dito sa board na to. So madali lang tanggalin dito ang hinang pag masira tong mga diode.
Ganyan lang, babalutin natin ng spaghetti. So tig tatlo. So ito rin, ganito rin gagawin ko dito. Kasi darating ang time, yung nangyari dito, mangyari yan dyan dito. So gagawin ko rin yung ganito. Ito. Okay. Final testing. So okay na to. No need nang i-testing natin. So malaking tulong ang experience dito mga lods. Kasi kung hindi ka pa naka-encounter ng ganitong problema, saan mo hahanapin ang problema nito? Kumpleto yung mga voltahe. Mag-check ka ng voltahe dito. Kumpleto. Output, meron. Sabihin mo, ang hirap nito, paano to i-repair? Okay, so check ka lang ng mga sakit dyan. Kapag dito naman na problema, nung dumating ito dito, nagluloko to hindi to ganyan na. Pag nilagay ko siya sa 100, ganyan, nag-zero. So nilinisan ko lang yung sakit dito. Konektado na ang display. At dito, sa knob, current knob, mayos na, okay na. So ang problema lang kasi, ang dahilan ng ganitong problema mga lods ay alikabok. Grabe ang alikabok kasi. Yung nag-lose contact doon, pinasukan yung sakit ng alikabok hanggang sa nag-lose contact na yan, unti-unti nang masusunog yung sakit. Okay, so ganyan lang mga lods. Till my next video, bye bye.